Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay hindi lang basta request. Isa itong napakaseryosong tanong mula sa isang 70-year-old na viewer natin. Sabi niya, paano po ako kakain ng saging? MACKD o chronic kidney disease po ako, diabetes, hika at high blood. Mga seniors, pakinggan niyo mabuti ito. Ito ang perpektong halimbawa ng isang pagkain ay maaaring maging gamot sa isang kondisyon pero lason naman sa iba. Ang sagot ay hindi simpleng oo o hindi. Kaya heto na, hihimayin natin ang epekto ng saging sa bawat sakit na binanggit ng ating viewer. Ito po ay isang komplikadong usapin na kailangan ng iba yung pag-iingat at kaalaman. Panguna sa ating listahan, ang benepisyo ng saging para sa high blood dahil sa potassium. Sa isang normal na sitwasyon, ang saging ay inirerekomenda para sa may high blood. Ito ay dahil siksik ito sa potassium, isang mineral na direktang tumutulong para i-relax ang ating mga blood vessels at ilabas ang sobrang sodium o alat sa katawan sa pamamagitan ng pag-iihi. Ito ay nakakatulong na pababain ng presyon ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit ito ay itinuturing na heart-healthy fruit para sa karamihan. Pangalawa, ang babala naman para sa mga kumakain ng saging na mayroong diabetes dahil sa asukal. Ang saging, lalo na yung hinog na may mga itim na batik, ay may natural na asukal o yung fructose at sucrose at carbohydrates na mabilis magpataas ng blood sugar. Para sa isang diabetic na mga manonood natin, lalo na kay nanay na nag-request ng video, sana po ay mapanood nyo ito. Ang pagkain ng isang buong saging na hinog ay maaaring maging sanhi ng bigla ang pagtaas ng inyong asukal sa dugo na mahirap ng kontrolin. Ang payo ko, kung kayo ay diabetic, ang uri at dami ng saging ay kritikal. Mas mainam piliin ang saging na medyo berde pa ang dulo or yung unripe, ibig sabihin hindi pa masyadang hinog. Dahil mas mataas ito sa resistant starch na yung isang uri ng fiber na hindi gaanong nagpapataas ng blood sugar. At ang pagkain, dapat ay kalahati lang, hindi isang buo. At mas maganda kung sasamahan ng pagkain na may protina o taba tulad ng mani para mas bumagal ang pag-absorb ng asukal. Pangatlo, ang babala naman para sa mga may CKD o sakit ng bato dahil din sa potassium ng saging. Ito po ang pinakamahalagang babala sa lahat. Yung potassium na maganda para sa high blood ay siya namang napakadelikado para sa taong may chronic kidney disease, lalo na kung nasa stage 3, 4 o 5 na. Ngayon, bakit? Kung tatanungin nyo, ang trabaho kasi ng ating kidneys ay i-filter o salain at ilabas ang sobrang potassium mga kababayan. Kung ang inyong kidneys ay mahina na, hindi nito maiilabas ang sobrang potassium, ibig sabihin mahihirapan po ang inyong kidney. Ito ay maiipon sa dugo, isang kondisyon na tinatawag na hyperkalemia. Ang simptomas nito ay pamamanhid, panghihina, at irregular na tibok ng puso na maaaring mag-uwi sa biglaang atake sa puso. Babala po ito po ay nakakamatay. Ang payo ko, para sa may CKD, ang saging ay itinuturing na high potassium food at kadalasan ay kasama sa listahan ng bawal. Ito po ay hindi negosyable at kailangan ng gabay ng inyong nephrologist o doktor sa bato o kaya mas maganda, wag na lang po kayong kumain ng saging. Baka naman po bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. God bless. Pang-apat, para naman sa alalahanin ng karamihan, para sa may hika, may katotohanan ba? Mayroon mga lumang kasabihan na ang saging ay nakakapagpalapot ng plema at masama sa may hika. Ayon po sa modernong siyensya, kulang na kulang ang ebidensya para suportahan ito. Sa katunayan, ang mas dapat bantayan ay kung mayroong kayong banana allergy, kung saan ang inyong immune system ay nagre-react sa protina ng saging na maaaring mag-trigger ng hika. Pero ito po ay napakabihira. Ang payo ko, obserbahan ang sarili. Kung hindi naman lumalala ang inyong hika pagkatapos kumain ng saging, malamang ay hindi ito ang problema. Ang issue sa potassium para sa CKD at asukal para sa diabetes ang mas malaki at maseryosong konsiderasyon. Huwag mag-alala sa plema, mag-alala lang sa potassium. Panglima, ang konsepto ng low potassium fruits, ang mga alternatibo. Dahil delikado ang saging sa may CKD o sakit sa kidney,
Ano ang pwedeng ipalit para makakuha pa rin ng bitamina at fiber? Mayroon tayong tinatawag na low potassium fruits. Ang payo ko, imbis na saging, ang mga prutas na mas ligtas para sa inyo na may CKD ay ang mansanas, peras, ubas at pinya. Ang mga prutas na ito ay nagbibigay ng nutrisyon nang hindi nagpapataas ng sobra ang inyong potasyon. Tandaan, kahit ang mga ito ay kailangan pa rin kainin ng may moderasyon dahil sa inyong diabetes. Pang-anim, ang tamang dami ng pagkain ay kritikal. Kung sakali man napayagan kayo ng inyong doktor na kumain ng saging, halimbawa ay dahil mild pa lang ang inyong CKD at kontrolado naman ng diabetes, ang dami o portion size ay napakahalaga. Hindi pwedeng isang buo ang laging basihan. Ang payo ko, para sa inyo na may ganito kadaming kondisyon, ang tamang serving size ay maaaring kasing liit ng 2 o 3 hiwa lang. Hindi kalahati, hindi isang buo. Yung 3 hiwa na kasing lapad lang ng inyong hinlabay. Ang maliit na piraso ay maaaring magbigay ng lasa nang hindi nagdudulot ng panganib at bigla ang pagtaas ng asukal o potassium. At ang pang-7, ang pinakamahalagang hakbang, kausapin ng inyong doktor at registered nutritionist dietitian. Dahil sa komplikadong sitwasyon ninyo, CKD, diabetes at high blood, walang sino man sa online ang pwedeng magsabi sa inyo ng diretsyo kung ano ang dapat kainin. Ang desisyon kung pwede kayong kumain ng saging ay nakadepende sa resulta ng inyong lab test, lalo na ang level ng inyong creatinine, eGFR at serum potassium sa dugo. Ang payo ko, huwag pong mahiya o matakot na dalhin ang resulta ng inyong lab test sa inyong doktor o mas mainam, magpatingin sa isang registered nutritionist dietitian. Sila po ang eksperto sa pagkain na magbibigay sa inyo ng meal plan na angkop sa inyong kondisyon. Sila ang magsasabi kung anong prutas, gaano karami at kung kailan ito pwedeng kainin. At ang pinaka-paalala ko po, huwag pong mag-eksperimento, please lang po, dahil ang buhay nyo po ang nakataya. Para sa tanong ng ating viewer, ang sagot po na pinakaligtas sa tanong nyo ay huwag po muna kayong kumain ng saging hanggat walang permiso mula sa inyong doktor. Kung pinayagan kayo ay mabuti at kung hindi, huwag nang makulit dahil ang panganib mula sa CKD ay mas matimbang kesa sa benepisyo nito para sa high blood. At ito po ang kaalaman na hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyo ang inyong katawan and stay healthy po. Maraming salamat po and God bless.